Finally, explorers, narating na natin ang Sitio Iligan at dito ko gagawin ang aking first mission. Sakto, may naglalaro ng basketball. Oh. Mahilig ako maglaro ng basketball. Try natin maghanap ng kaibigan. Hello, magandang araw sa inyo. Pwede ba ako makilaro? Miguel pala, Miguel. Joshua, pwede ba ako makilaro ng basketball sa inyo? Pwede. O sige, laro tayo basketball. Ang una kong nakilala dito sa Sitio Iligan ay si Joshua. At tulad ng mga kabataan sa ibang parte ng Pilipinas, basketball ang hilig laruin ni Joshua kasama ng mga kaibigan niya. Siyempre, kahit malayo sa bayan ng lugar nila, may court dito. Kaya lang, madalas nasisira ang ring at net nila. Pero hindi problema yan dahil pag nangyari yon, sama-sama nilang inaayos to. At kahit walang hagdanan, meron namang kawayan. Mahilig talaga kayo maglaro ng basketball dito? Opo, nasira lang po Yung? amin kong bola. Oo nga eh. Ito yung gamit yung bola, no? Hindi yung leather talaga, no? O tira, mga anong oras kayo naglalaro ng basketball? Paghapon daw mga Alas alas 4. 4 pagkatapos ng school. Simula dito, gaano katagal ang biyahe papuntang school nyo? Pagpapunta po doon, siguro mga 5 oras. Ano yun, lalakarin nyo? Lakad po. Pero dati po, doon po kami nakatira. Pero yung mga dito nakatira, doon din pumapasok? Hindi na po, dito na po dahil. Meron ng bagong school dito? Mga gaano katagal ang biyahe naman nun? Malapit lang mga 1 oras po. 1 oras? Isipin nyo, 1 oras papunta at 1 oras pabalik ang biyahe nila para lang makapasok sa school. Ibig sabihin, gusto talaga nila mag-aral. Yo, explorers! Pagkatapos maglaro ng basketball at mali, namasyal-masyal muna kami ng bago kong kaibigan na si Joshua. At may pinakilala siya sa aking magbubukid na taga Sitio Iligan. Ito po si Kuya po. Ay, hello, Miguel po. Kuya, ano po pangalan? Yami po. Yami. Opo. Miguel, Kuya Yami, Miguel. Siya si Kuya Yami Cruz. At dahil may kinalaman sa pagtatanim ang Mission Tuko, sakto ang meet-up namin. Pero hindi lang pala pagtatanim ang ituturo niya sa akin. Kuya Yami, may narinig akong istorya. Yung mga ninuno nyo nakikipag-usap gamit yung halaman. Totoo ho ba yun? Totoo po yung yung pagka nakikipag-usap sila. Halimbawa po sa dalaga o kaya binata, ang ginagamit po nila dun yung mga dahon. Katulad po ng tinatawag po nila na tibig. Sa ano ho ibig sabihin ng tibig? Kunyari, yung lalaki, binigyan ng tibig yung dalaga. Ay ibig sabihin po umiibig siya dun sa dalaga. Kasi magkatunog, tibig. Opo, Tibig. opo. Pwede kong lagay sa bag ko to. Pag uwi ko ng Maynila, may pagbibigyan ako ng tibig. Sige po. Ganyan pala magpakilig ang mga dumagat. Lingguehi, ang tawag sa kanilang kakaibang style ng pagsasabi ng damdamin gamit ang mga dahon. Subukan nga. Tawag po nila diyan buko-buko. Halimbawa nakita ng matatanda, para silang kumbaga sa kuwan na buko na Nahuli. nahuli. Opo, parang nahuli po. Okay. Yan naman po yung sakate. Ang ibig sabihin mo, sakate, sakali po na magkatita uli sila po. Baka sakali lang. Opo, baka Ito, sakali. ano ibig sabihin naman ito? Ano ang tawag po dito? Ang tawag po diyan ay pako. Kung ibig sabihin po ng pako, may pangako daw po sila. Pako, pangako, kasi Opo. katunog. Opo. Kunyari, pako tapos tibig, pag pinagsabay ko yun, Opo. pangakong mahal kita, parang ganun. Opo, parang ganun po. Sa mga dahon pa lang, kitang-kita mo na ang yaman ng kultura nila. Kaya hindi na ako nagtataka na expert si Kuya Yani sa pagtatanim. Gano'n na ho katagal ba dito ang mga dumagat sa lugar na to, Norzagaray, Bulacan? Ang pagkakasabi po nung tatay ko mula pa po nung wala pang dam. Pero ang kanilang mga ninuno, ang mga unang taong nanirahan dito sa Pilipinas, 40,000 years ago pa. At sa panahong yon, hanggang ngayon, ang mga lawa, ilog at mga sapa ang bumubuhay sa mga dumagat dito sa Sitio Iligan. Kaya nga lang po wala pang makitang tanim ngayon, inaantay pa na medyo bumababa pa yung dam. Depende ho sa taas ng dam, yung pagtatanim nyo ho. Pag halimbawa po patag-ulan na, tataas na din yung tubig. Kailangan bago din tumas yung tubig, ma-harvest na din po yung mga pananim. Gano'n ho kahalaga yung ilog sa pang-araw-araw nyong buhay dito? Bale, yung ilog po, siguro po, pagka walang ilog, wala na rin po sigurong tao. Kumbaga kaya dito napiling tumira ng mga ninuno nyo
Opo. Ay dahil sa ilog na ito, nakita ko nila. Salamat sa sinabi niya dahil mas naintindihan ko na kung gaano kaimportante ang mga anyong tubig sa buhay nila. Saan man tayo magpunta, laging bahagi ng mga buhay ang mga awit, tugtugan at sayaw. Mapa-TikTok challenge man yan o hataw sa stage o di kaya yugyugan sa fiesta. Laging may kwento ang bawat awit at galaw. Sa iba't ibang bahagi ng Bulacan, ang kantahan at sayawang katutubo ay nabibida nila tuwing merong pistang dumagat. Pagka malapit na magpipista, dito pala ang gagawa na kami ng mga kubo-kubo namin. Tapos bawat sityo, kanil-kaniyang pagluluto. O sama-sama rin pagsasaluhan ho ng sama-sama. Bale, lahat-lahat ho kami, sityo, bale 24 ho, Bulacan na ho yun. Yung nabanggit na kubo ni Kuya ay tulad nitong damara na itinayo ng mga taga Sitio Iligan. Sa amin po, pagka tinawag na damara, yung ganyan po may bubong ng mga dahon-dahon. Pero lilinawin lang ni Kuya Yami, Pagka damara po, Tagalog. Kapag sa salitang dumagat po, demara. ang damara o demara ay isang silungan na gawa sa kawayan at dahon ng nyog. At alam nyo ba na ito ay tinayo ng 4 na tao sa loob lang ng 1 oras? Grabe, lupit no? Kasama sa mga ginawa nila ay itong mga bulaklak na nakatali sa mga poste. Ang ibang poste naman ay may kakaibang design na ang tawag ay Pinayasan, kahoy. Parang maganda po dekorasyon. Parang bulaklak siya na yan. pero hindi lang ito basta-bastang nilalagay sa mga poste, explorers. May ibig sabihin din to. Simbolo po na siya ay gagamitin sa mga kasayahan. At pag may kasayahan, syempre tulad sa anumang lugar sa Pilipinas, nagkakantahan din ang mga taga Sitio Iligan. At ang most requested song ay ang Kantang Dumagat. Nagsagaagim san kinomotla, deka dumagetan ay pangkaraniwe. Nagsagaage ay tande, dumaget yo amagun, dapat nabuti lumay una. Ang balat ng kahoy kahit pinamay lang, sa kadumagaman ay pangkaraniwan. Ang balat ng kahoy ay tanda, dumagat niyang talaga, dapat lang mahalin sa tuwi-tuwi. Para sa mga dumagat, ang kanta ay kwento ng kanilang buhay. At isa rin tong paraan para ang kanilang kultura ay hindi makalimutan ng kanilang mga kabataan. Para sa aking third mission, kailangan mahanap ko ang perfect spot para sa picnic sa tabing ilog. Kaya syempre, hihingi ako ng tulong. Pero Rolly, kasi kailangan ko sa mission ko na mag-picnic sa tabing ilog. Saan ho yung lugar dito kung saan ho kayo nagtitipon-tipon? Dito po sa amin, sa Iligan, kung mayroon po kaming damarang ganyan, diyan na po kami nagtitipon-tipon para kumain. Pwede nyo ho ba ang samahan? Opo. Sige, dalhin ho natin itong mga binugo. Nung nakita ko yung damara, nako, alam ko na agad na ito ang perfect picnic spot sa tabing ilog. Ito ho yung damara, tayo Opo. Rolly. Ito po yung Yamahara. Oo. Dito ho kayo nagtitipon-tipon. Opo, pag lalo po't gumagawa po kami ng umaga nito, natitipon-tipon po kami dito at ito ang pinagsasalo-saluhan namin ito. Magandang hapon po. May okasyon ho ba? At nagaganda ho ng mga suot ninyo eh. May tanong ho ako, meron ho bang sayaw or katutubong kanta ang mga dumagat? Meron po. Meron ho. Pwede nyo ho ba ang turuan? Opo, sila po yung sumasayaw. Pwede nyo ho ba ang turuan kung paano ho ang sayaw ninyo? Sige ho. Tara ho. Paano ho ba yan? Ako kasali po ako. Paano po ba? Ang mga sayaw daw nila Ganyan, ay ganyan. inspired ng mga nakikita nila sa kalikasan, tulad ng mga alon sa tubig o di kaya ng mga dahong kinukumpas ng hangin. Gagayan ko si tatay. Ganito pala ang picnic ala Dumagat style. May sayawan at tugtugan, may nagsaswimming sa gilid, may naglalaro. Grabe, saya pala nito. Mali. Try ko naman po mag-gitara. Try Rolly, try ko. Okay.
Tama ba, Tay? Tama. Hindi, mas magaling ka pa rin sa akin, Tay Rolly. Nga po. Ayun, maraming salamat po. Thank you. Sa inyong lahat po sa Sitio Iligan, kay Tay Rolly, maraming salamat po sa pagtuturo sa akin ng inyong sayaw, ng inyong kanta. Nag-enjoy po ako. Marami po akong natutunan, kaya maraming salamat po. Thank you po. Thank you. Ingat po kayo palagi, ha. Salamat. Bye-bye ho. Bye-bye. Salamat ho. Yo! Mission 3 accomplished! Good job, explorers! Yo, explorers! 1 destination, 3 missions, completed! Ang dami ko natutunan today. Ang dami ko na-gain na real-world XP points. Yo! Adventure badge! Isa lang ibig sabihin yan. Level up tayo. Let's go! Water is life. Tulad ng buhay ng mga katutubo nating dumagat dito sa Sitio Iligan, Norzagaray, Bulacan, ay kitang-kita natin na nakatali sa ilog. At ang tubig sa ilog ay tuloy-tuloy ang agos, gaya ng buhay nila na tuloy-tuloy din na nag-iiba. Pero ang nakakabilib doon, explorers, ay gumagawa sila ng paraan upang ipagpatuloy ang kanilang katutubong tradisyon. Ganda, di ba? Lagi niyong tatandaan na experience is the best teacher. See you ulit sa next adventure. Walang absent ha. Tara G sa Planet XP!